All right, here's a rather familiar or unfamiliar scene in Philippine politics. While the Senate grapples with whispers about another coup, the House is dancing to another rhythm. House Speaker Bogie D posting on a social media account a video of him dancing to the tune of Hawak Mo Ang Beat. But beyond this public display of choreography, there are loud hints of another changing beat in the Senate. There are persistent talks of a possible leadership shakeup, with Senator Sherwin Gatchalian's name floated as potential Senate President. Sources say that some senators allegedly stalled yesterday's coup attempt because they're not completely sold on a Gatchalian leadership. And on the alleged Senate attack, the DILG stands by the NBI's statement that no attack took place. Meanwhile, in the House of Representatives, another tune altogether. House prosecutors pressing forward to prepare for possible moves by some senators to derail the Vice President's impeachment trial. And on that developing story, later we will be joined by former impeachment or possibly present impeachment court spokesperson attorney Reggie Tongol to break down what lies ahead and how this looming impeachment battle could unfold. Good evening, I'm Lourdes De Vera. This is Political Beat. This time, rumors of a Senate leadership plot now involve Senator Win Gatchalian, who allegedly failed to gather enough votes to oust the current Senate President. If there's any truth to this, we'll be asking our mobile journalist, Merrimon Reyes. Merrimon, so far, ano ang nangyari kanina? Inasahan kahapon? Kanina may mga naghintay? Iba ang naging usap-usapan. Lord, even kahapon, ang isang sinaabangan natin is before yung convening ng Senado bilang impeachment court, ang nasabi kasi ni Senate President Alan Peter Cayetano, though alam niya na intact pa raw at solido ang Senate majority, hindi raw siya magsasalita ng tapos. So kung sakaling kahapon, merong magmo-motion for a leadership change o yung tinatawag na kudeta, hindi niya raw ito haharangin at magiging priority pa yon. But that didn't happen. Ang nangyari kahapon, convening ng Senado officially and formally as the impeachment court and then business as usual. Kanina sa sesyon, naging business as usual din. Though wala tayong iba pang narinig na ilang committee chairmanship sa designation, pero hindi nawawala sa usapin yung umuugong na kudeta. But still, ang tinitingnan kasi natin dito ay numbers. Manipis ang margin ng majority and minority. Ang minority is 11 members so far. Majority, let's say 13, pero -1 muna dahil physically absent si Senator Bato. So that makes 12 versus 11. So what we are looking for kung sakali magkakaroon ng kudeta ay sino yung isa o dalawang maglilipat bakod kasi ang kailangan dito majority plus 1 kaya may hihintayin tayo kung sakali man. Pero ang sinasabi ng ilang mga miyembro ng majority, for example, Senator Amy Marcos, SP Cayetano, meron daw offers na ginagawa from the minority to the majority members. Some of them meron daw incentives na ina-offer, meron daw threats kung sakaling hindi aanib, and meron pa raw term extensions which is technically an incentive. Pero still, sa mga nakausap natin kanina from the minority, for example, Senator Raffy Tulfo, ang sabi niya, ang minority, solid daw sila, happy raw sila, mas maganda raw magtrabaho muna kesa raw tsaka na lang daw isipin yung kudeta-kudeta na yan. And hindi raw totoo na may ginagawang gano'n na pagtatapik ang mga miyembro ng minorya sa mga miyembro ng mayorya. Pakinggan natin yung bahagi ng pahayag ni Senator Raffy Tulfo. Oh, maganda naman. Kita ba, maayos kami, solid kami, happy kami. Stay po kayo sa minority, sir. Minority, come what may. And
And Lord, ang inaabangan din natin is kung sa mga susunod na araw ba, dapat kasi may briefing tayo ngayon with SP Cayetano, lalo pat kasabay ng sesyon is yung nagiging playback naman sa palasyo ng CCTV footage. And sinasabi doon na all evidences show daw na walang attack na nangyari dito sa Senado last week, May 13 to May 14. Pero hindi pa natuloy ngayon yung briefing. More likely ibang info tungkol dyan mula sa liderato. Bukas pa natin malalaman. Lord. Sayang, napakaganda sana makakuha ng reaksyon ng Senate leadership tungkol sa press conference kanina sa Malacanang nakasama ang DILG Secretary at ang leadership ng PNP. Pero Marymon, kanina marami naghihintay. Nakikita tayo mga senador na nag-uusap-usap, may mga bulong-bulungan, naggugrupo-grupo. Eto na ba yung mga yon? Maliban sa, of course, si Lito Lapid, may minamasahe na isang senador, yung likod, malamang hindi natin alam kung tungkol saan yon. Pero, okay, kanina, habang nagsasalita si SP Cayetano, umakyat si Chis Escudero at may binulong. May kinalaman kaya ito sa kung ano man, Marymon, ano bang Yung sa kwentuhan pagsisimula yan, Lord, ng sesyon, nakita natin na sa taas ng rostrum kasama ni SP Cayetano si Senator Chis Escudero, who in another context served as the former Senate President din ng Kongreso na ito. Pero wala pa tayong info sa kung anong napag-usapan nila. Well, yung naging huddling ng mga senador, nakita naman natin na walang division, na majority lang yung nag-uusap, minority lang yung nag-uusap. Yung ilang mga members, naghalo-halo pa sila. Senator Marcoleta, nakita natin kausap si Senator Tito Soto, yung magkakapatid na Villar, nandoon din. And then afterwards, ito naman sina Senator Robby Padilla, Senator Amy Marcos, Senator Marcoleta, nakita natin nag-huddle din sila. Though we are yet to know kung ano nga ba yung napag-usapan nila, pero hindi naman na kasi bago yung mga huddling na ginagawa sa sesyon. Pero to put it into context, yung huddling na nangyari kasi after nilang magbasa nung mga legislations na ni-refer sa kanya-kanyang komite. After noon, sinuspend ni SP Cayetano yung sesyon, doon natin nakita na ilang mga minuto yung lumipas na puro huddling ng mga senador. And then minutes later, si Senate President Pro Tempore Loren Legarda na ang tumayo sa rostrum at ipinagpatuloy na yung sesyon business as usual. Ang natry nating subukang kausapin si Senator Risa Ontiveros tungkol sa suppose nga na lumalabas na sabi yung mga CCTV footage daw, yung evidences show daw na walang attack na nangyari. Ang sabi ni Senator Risa, hayaan daw muna siya na tignan, panoorin o basahin yung nagiging findings. Si Senator Robin Padilla kanina from the majority nakausap din natin at ang sabi niya, mahirap daw magsalita kung ano yung nangyari noon kasi wala raw siya dito sa second floor. Nasa fifth floor daw siya kasama si Senator Bato de la Rosa. Minutes later daw, bumaba raw siya, kinumusta niya raw yung ibang mga kasamahan niyang senador kung okay daw ba sila. Pagkatapos daw nun, umakyat siya ulit sa fifth floor kasama si Senator Bato. Tinatanong natin ulit kung may idea ba siya ngayon, nasaan, napapalagi itong si Senator de la Rosa. Sabi niya hintayin na lang daw, ang alam niya wala si Senator Bato dito sa Senado. Last time, ang sinabi naman ni Senator Robin, mahal daw ni Senator Bato ang Pilipinas, kaya nandito pa raw siya sa bansa. Pero ang kinonfirm din ni Senator Robin Padilla, kanya raw yung sasakyan. Pero kung sa mga tanong natin kung sakay ba talaga nito si Senator Bato, yung sinasabing sumakay din daw sa yate o kaya naman nakita sa isang lounge sa NAIA, sabi ni Senator Robin, hintayin daw yung mga investigasyon na lalabas. Antayin ang findings sa investigasyon. Pero hindi pa ba sapat na investigasyon yung pinakita kanina ng DILG at ng PNP? Kasi sila na mismo ang nagsabi na sasakyan ito at umamin din ang senador na sasakyan niya yon. At pag nako-corner na sa tanungan, sinasabi, antayin na lang natin ang investigasyon. Pero on another note, nakita daw na nag-uusap sa may elevator kanina, earlier, si Senators Loren Legarda and Ping Lacson. Ibig sabihin ba nito, nagkaayusan na sila? I mean, nawala na yung sama ng loob about yung kanyang biglang pag-switch to the kabilang side sa majority ngayon. Pero alam ko, hindi pa si Tito Sen ang talagang medyo masama ang loob sa kanya. Yung lumalabas kasi dito may tampuhan sa ilang mga miyembro ng during that time yung old majority pero ngayon minority na. Sinasabi nakita na nga raw yung kulay ng senadora dahil nga sa naging paglipat bakod nito from the then majority, lumipat siya ng nabuo ng bagong majority. Pero kanina nung sinasalubong natin itong mga senador para sana makausap before the session begins, nakikita natin si Senator Loren Legarda nasa elevator.
And then kasama niya pala si Senator Ping na nag-uusap sila hanggang pagpasok ng session floor. Kanina rin, netong natapos naman yung session, si Senator Robin, nung ini-interview natin siya ng mga kawari natin sa media, dumaan din sa likuran niya itong si Senator Risa Ontiveros at nakipag-usap pa si Senator Robin na parang bukas na daw ulit ipagpapatuloy yung legislative functions pa nila or duty sa sesyon. So mukhang kung sakali man, if not delikadesa, then maybe we'll wait kung from Senator Lacson kung nag-make amends na ba sila o pawang professional na lamang ito, isinasantabi muna ang personal kasi ang sinasabi naman ni na Senator Ping sa mga lumipas pa na mga buwan, magpapatuloy naman daw silang magtrabaho kung ano man ang mangyari. Okay, bakit naman umuugong ang pangalan ni Senator Win Gatchalian? Well, we're yet to know din pa. Pero kasi bukod kay Senator Sherwin Gatchalian, some sources are also saying na lumulutang din yung pangalan ni Senator Chis Escudero. And lumalabas din kasi dito na over the weekend, lumutang na yung pangalan ni Senator Chis, Senator Kiko Pangilinan, Senator Mig Zubiri. Let's also add na rin itong si Senator Sherwin Gatchalian. And ang nakikuha kasi natin, Senator Kiko, nag-post na siya ng statement niya, ng pahayag niya na hindi niya na kukunin yung liderato. So far, on the end of Senator Mig Zubiri, yung pinakahuli natin nakita sa kanya, umanib na siya sa Senate minority. Itong kay Senator Sherwin Gatchalian, wala pa tayong nakukuhang kasagutan from his end kung sakali bang magiging lenient siya o magiging titimbangin niya yung pagtanggap ng offers ng liderato. Pero ang tinitingnan kasi natin dito yung magiging relasyon ng pinupush na Senate President and kung sakali man, mahahatak niya ba yung kakailanganing numero from the majority para mabuo yung bagong majority or yung kakailanganing boto for a leadership change. Kaya ito yung inaabangan natin sa mga susunod na araw, how it's gonna work, and kung sakali man, sino ang lilipat bakod? And ano ang nag-push sa kanila or nagpapayag sa kanila para umanib sa bubuoing bagong majority? Again, should the coup d'etat or should the leadership change be pushed through sa session? Parang mga botohan sa Amerika na may tinatawag na swing states. So meron din mga swing senators. Yung mga posibleng madaling makumbinsi na tumawid ulit sa kabilang pampang. Pero Mary Moon, okay, may kinalaman ba dito yung patuloy na pagiging vacant ng ilang mga committee chairmanships? Well, Lord, kanina ang sabi ni Senator Raffy Tulfo, yung sa kanya kasi ng matagal na panahon yung Committee on Public Services. Pero napunta na nga ito kay Senator Dante Marcoleta. So ang unang sinasabi ni Senator Raffy, lahat naman daw ng mga committee na nahawakan niya, kaya niya yung nakuha dahil part siya ng majority. So ngayon na hindi na raw siya part ng majority, part siya ng minority, re-respetuhin niya raw, okay lang naman daw sa kanya kung kailangan na talaga itong bitawan. Dahil nga ang dibs dito sa pagkuha ng chairmanship, makukuha yan ng majority. Pero kung sakali man daw, kung maaari, either sana makukuha niya yung sa labor o kaya naman sa migrant workers or kung mapagbibigyan daw siya na bigyan siya ng subcommittee sa Public Services Committee para raw yung mga pending legislations niya ay maisulong niya pa. Ito kasi kapag binubuo yung composition ng Senado and yung organization nito, crucial din kasi yung committee chairmanships. So maaaring pag nakuha na ng mga senador from the majority yung dibs nila, yung mga matitira either ibibigay na lang ito sa natitirang mga miyembro sa mga miyembro ng minority or kung may mapag-uusapan, ilalaan sa member ng minority. Pero ang sinabi ni SP Cayetano diyan, ang usapan daw nila sa majority, wala raw agaw-agawan na mangyayari. Pag-uusapan daw nila ng maayos yung magiging committee chairmanships. Kaya pag tungkol sa Blue Ribbon Committee, ang nasabi ni SP either Senator Rodante Marcoleta raw or Senator Pia Cayetano. And kung titingnan lang natin yung kabilang side ng fence, ang nasa minority kasi ang humawak na ng Blue Ribbon, si Senator Ping Lacson. So dahil wala siya sa majority, technically naka-pause lahat ng committees na wala pang chairman o hindi pa nagpapatuloy yung kanilang mga pagdinig, technically nakatenga pa siya. So yan yung aabangan natin sa mga sesyon kung sakaling meron na silang i-elect sa mga committee ito. Okay, pero yung Ethics Committee, no, hindi pa nagagalaw yon. Si Senator JV pa rin. Sa ngayon, wala pang bagong nade-designate. Pero ang huli kasing update na nakuha natin sa Ethics Committee, nagalaw na nila, gumulong na yung bola doon sa siyam na ethics complaints. Yung ilan dito, binalik sa mga complainants dahil insufficient daw in form and substance at may option naman yung complainants to refile the ethics complaints. Ang inaantabayanan din natin dito is yung magiging ethics complaint laban naman kay Senator Bato de la Rosa sa kanyang extensive absence na layon na magkaroon ng no work, no pay scheme.
Pero ang huling nasabi diyan ni Senator JV nung siya pa yung Ethics Committee Chairman talaga na functioning, tinitignan nila yung timbang ng kampo ni Senator Bato kung tatanggapin nga nila yung motion na hindi nga muna raw tanggapin or kunin yung kanyang sahod. Ang sabi naman ni Senator Bato diyan, sa mga unang buwan daw, okay, nakukuha yung sahod, pero sa mga sumunod na buwan daw, hindi niya na raw nakukuha yung kanyang sahurin. Yung staff niya raw nakukuha, pero siya raw paano niya raw makukuha kung hindi raw siya pumupunta sa Senado. Pero yung iba naman, yung portion daw nung kanyang sahod sa mga projects daw o mga programa ng opisina niya, doon naman daw yun nilalaan. So that one, plus meron pang ethics complaints na ang involved ay senators from both the 19th and the 20th Congress. Kaya marami-rami pa ang nakatenga ngayon. Mga nakabinbin sila, mga legislations na pending. Ito, for the Ethics Committee, mga complaints na pending and mga legislative inquiries na inaabangan natin. Kasi ang nasabi rin ni sa SP Cayetano, ang Blue Ribbon, kapag ka magpapatuloy na, hindi lang daw yung flood control projects na maanumalya ang imbestigahan. Nais din daw nitong imbestigahan yung nangyari dito sa Senado noong May 13 to 14, yung putukan ng baril. Pero since may lumabas nga from the palace ngayon na briefing tungkol doon o yung replaying ng footages, we'll see ngayon kung ano magiging direction ngayon ng Blue Ribbon. Lord. Nako, andyan ka ba sa floor na... Teka, bago ako pumunta sa sunod Dito. kong tanong, no? Merimon, natuloy ba yung pag-file ng complaint sa Ethics Committee ni Senator Robin Padilla laban kay Senator Kiko Pangilinan? Si Senator JB Ejercito, nung siya pa talaga yung, as in functioning talaga yung Ethics Committee, ayaw niyang magbigay ng pangalan. Hindi niya binibigay yung names ng complainants and ng respondents rather, dahil ayaw niya raw ma-preempt ng mga tao yung judgment din daw, lalo pa kung hindi naman daw hindi tumatayo yung ethics complaint laban sa senador na yon. Pero ang sinasabi, may ilang mga senador daw na dalawa ang complaints ang natanggap na laban sa kanila. Pero yung unang mga sinalang nila, yung mga respondent senators, binigyan na rin daw ng notice and copy ng ethics complaints para rin mapaghandaan nga yung pagsalang nila sa hearing. Pero to note, lahat ng mga ito ay closed door sessions. Kaya kung sakali mang magkaka-verdict yung ethics committee sa mga complaints na ito, malalaman na lang natin pagkatapos ng pagdinig. But we still have no information kung na-file ba yung complaint o hindi. Wala pa talaga sa ngayon. Hindi pa tayo nakakakuha ng info on that. And looking back, ito kasi yung naging palitan ng salita ni Senator Robin Padilla pati ni Senator Kiko Pangilinan na ang sinasabi ni Senator Kiko, pwede naman daw i-refer sa isang komite yung ibang mga concerns tungkol nga sa mga nangyayari sa Senado, yung pagpapakita ni Senator Bato de la Rosa, yung protective custody na binigay, lahat ng nitty-gritties na nangyari last week. Pero si Senator Robin, well, he was trying to still put it on the floor, the session floor, pero doon medyo tumaas yung boss, Senator Kiko, nagsabi siya na, I still have the floor. I have the floor. Nasabi na, kaya nasabi ni Senator Robin na kine-question Merimon, niya yung pagtaas ng boses ni Senator Kiko. may kwento-kwento. Totoo bang nagkaroon ng physical na engkwentro sa may lobby daw? Usap-usapan din siya, Lord, pero tayo kasi hindi natin siya personal na nakita. Nung suspended yung session, nung time na yon, pagpasok natin, nag-huddle yung mga senador. Pero we also have a video footage na tinatry makipag-shake hands ni Senator Kiko Pangilinan dito kay Nakita yan. Senator Robin na hindi tinanggap ng senador. And then nung nakita din natin, nung time na yon, nag-huddle na itong si Senator Robin sa mga kasamahan niya sa majority. So sila Senator Aini, sila Senator Marcoleta, and even Attorney Jim Bondoc present siya noon kasi nandito siya, kinakausap niya yung staff naman ng opisina ni Senator Bato de la Rosa. So yun yung mga huddles na nakita natin, pero kanina naman wala namang naging ganitong heated moment between the senators. Naging business as usual Wala. talaga siya. Pero hindi nag-uusap pa rin. Hindi pa rin nag-uusap. Hindi natin sila nakita na nag-engage Pero babalikan natin yung session, pero sa nakagilap natin, business as usual talaga sila. Merimon, bago ko siya tanong kung kailan sunod na magko-convene kailan sila sunod na magsusuot ng kanilang mga regal crimson robes. Ikaw ba'y nasa floor na pinangyarihan ng putukan at kung madadala mo, kung magaan lang yung camera mo, no? Pwede mo bang itutok kami doon sa ano? Kung may mga area ba na off-limits pa rin dahil iniimbestigahan o ano? Well, yung doon kasi sa floor kung saan lumalapag yung Sa fifth floor yun. nung nangyari kasi yung putukan, sarado kasi may nakita tayong crowbar Yeah. sa pinto. Pero ito kasi yung second floor,
And so far, wala pa naman ngayong mga off-limits. Pwera na lamang, for example, sa executive lounge o sa ibang mga opisina Hindi, ng mga Mary Mon, senador dito. gusto namin makita yung mga tama ng baril, yung mga tama ng Ako, hindi bala. natin, oo, dito nangyari yun. Pero nung time kasi na yun, may mga props dito, may mga naka-display dito for Yes. care of din yun ni Senator Lauren Legarda. So, ito yung floor na supposedly connecting din ito doon sa GSIS Yan, 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 building yan. dahil itong building na to at yung GSIS building nasa loob lang naman siya ng GSIS Yes. complex. Ito yung area na hindi siya pwedeng lapitan ng mga kawani natin sa media nung panahon na yun. Dito narinig yung putukan ng baril. Yan siya. Pero ito kwarto Yan. yan eh. Pero Oo. very resounding dito yung tunog, lalong-lalo na sunod-sunod kasi yung putok ng baril and malakas siya. So nung time na yon, yung mga OSAA, yung mga Marines na hiningan din ng tulong nga ng Senate para raw ma-secure yung area, nakakalat sila dito. So naging off-limits ito during that time. And the next day, nakita natin na may mga nag-iimbestiga na rin dito. Kitang-kita sa pinalabas. Ewan ko, napanood mo kanina, Mary Mon, yung pinalabas sa video ng DILG, no? May mga bahagi dyan na talagang intentionally tinarget yung bintana, nagja-jump pa yung baril. Pero makikita mo na may isang direksyon na pinuputokan talaga. And not necessarily in the direction of yung closed off na part. Dati, yung Wednesday ng gabi, naririnig ko sinasabi ng mga reporters na nagugulat sila mismo kasi alam nila wala namang daong daanan doon. Tama ba? Ito kasing part na to, Lourdes, sa napuntahan na kasi natin dito, kwarto yan, mga holding room yan, o kaya naman mga hearing areas. Pero ito kasi, likuran nito nung palikod na ito ng Senate building. So nasa kabila lang ang GSIS building. Pero yung surrounding area, GSIS complex ito. Yes. And ang nakikita kasi natin nga dito na narrative, may warning shot na unang ibinato o pinitik itong si Sergeant at Arms General Mau Aplasca. So ito yung sinasabi pa ni na SP Cayetano na they were under attack. The Senate was under attack during that time daw, and yung safety daw ng mga senador, yung kinailangan dito. And pero ang isa pang nagiging usapin kasi noon was yung presence din ng police, yung presence ng NBI, and even drilling sounds were heard sa pader na sinusubukan daw kesyo na makapasok, makapag-infiltrate. But then again, there are separate narratives na lumalabas from the NBI and again from the leadership. Pero ang pinanghahawakan pa rin dito ni SP Cayetano, the Senate was under attack during that time. All right. So, quick lang, last question, Mary Mon. Any word as to when they will, again, wear the crimson robes or magkukonvene sila as Senate impeachment trial? Court. Lord, yung Sorry. inihintay kasi natin in relation to that is the issuance of the writ of summons to Vice President pala. Sara Duterte. Yes, Dapat matatanong natin yan kay SP kanina kasi yun yung magiging starting ng pagbibilang ng 10 non-extendable calendar days para sa pagpa-file ng panig ni VP Sara ng kanyang sagot doon sa articles of impeachment against her. Pag nakapag-file na siya sa Senado, either in person daw or via electronic mail, ang House prosecutors naman magpa-file din ng kanilang response with ang kanila naman ang non-extendable period is 5 days. Yeah. So doon natin bibilangin yung mga araw na lilipas muna bago yung pre-trial din, yung pag-arrange din ng evidences, ng witnesses, and then the scheduling of the impeachment trial proper, which SP Cayetano says he would like to still talk with the members of the minority and majority para raw maayos yung schedule both from the senator judges end, sa House prosecutors end, yung logistics na kakailanganin, and hindi raw nito maapektuhan yung legislative function naman ng Senado. So, ang hinihintay natin yung magiging schedule talaga niya, kung 2 p.m. onwards ba siya, 8 p.m. earlier, or Mondays, Wednesdays, Fridays. Ito yung mga lumalabas kasi na suggestions nung si former SP Soto ang nakaupo. Pero ngayon, we're yet to know kung ano na ba yung magiging final schedule sa impeachment proceedings dito sa Senado. Lord. Multitasking is key. Pero maraming salamat sa report mo, ang ating Mojo or mobile journalist sa Senado, si Mary Mon Reyes. Thanks, Mary Mon. And Political Beat will be back after a quick break. And you're still watching Political Beat. So from the Senate, we head on over to the House of Representatives in Quezon City. And for the latest developments in the lower chamber, we now go live to News 5 correspondent
Marian Enriquez. All right, Maan, okay, what are House prosecutors saying about these alleged attempts to block or derail the impeachment trial in the Senate? Yes, Lord. Actually, yung House prosecutors, they had a press conference earlier today, and they're very confident. No, they're very optimistic na itutuloy ng impeachment court ng Senado itong impeachment trial forthwith katulad ng ginawa nga nilang pag-convene. And even the House prosecution lead panel, lead prosecutor na si Jerby Luistro, the chairperson po ng House Committee on Justice, said na she reminded po itong Senado, yung taong bayan, na hindi lamang po ang pag-convene ng impeachment court ang forthwith. Malinaw po sa konstitusyon na trial shall forthwith proceed. No? Higit sa lahat, ang paglilitis po kay VP Sara, yung dapat magtuloy at agad-agad na mag-umpisa. So, naniniwala po sila, they're quite confident na susundin ng Senado itong kanilang mandato, constitutional mandate nga po, na sa konstitusyon na umpisahan yung paglilitis, oras nga po na matapos itong pre-trial. Lord. Alright, so pwede mo bang i-breakdown sa amin kasi ang nag-announce na po, Maan, ng mga per article, merong mga naka-assign na mga prosecutors. Yes, Lord, kanina nga sa press con, isa-isa, binanggit ni lead prosecutor Jerby Luistro yung hatian ng bawat kongresista o ng prosecutor sa mga articles of impeachment. Apat po, yung nilatag ng articles of impeachment ng Kamara laban kay Vice President Sara Duterte. At yung Article 1 nga po, yung maling paggamit ni Vice President Sara Duterte ng kanyang 612 million confidential funds ay pangungunahan ni Chairperson Jerby Luistro. Samantala naman ay yung mahigit 5 ba yata, yung kasama niya rito. Samantala yung kanyang makakasama naman doon sa second article na unexplained wealth o hindi maipaliwanag na yaman ng BC ay pangungunahan naman ni Bicol Surok Party List Representative Terry Ridon. Yung pangatlo naman na bribery o umano'y panunuhol ni VP Sara doon sa mga DepEd officials ay pangungunahan naman po ni Manila 3rd District Representative Joel Chua at yung ikaapat, yung pagbabanta ni VP Sara sa buhay ni President Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez will be led by Senior Deputy Majority Leader at Iloilo Representative Congressman Defensor. Actually, sinabi nga ni Defensor, lahat sila naniniwala na malakas po yung mga ebidensyang kanilang ipipresenta para makakuha ng conviction, para mapatalsik si Vice President Sara Duterte. At narito po, pakinggan natin yung pahayag ng isa sa mga prosecutor na si Congressman Defensor. We're very confident with the evidence that we have. We have been prepared with this since last year, and with a vote of confidence of 257 members of Congress, and the evidence being very obvious and very clear, it speaks for itself. We have more evidence to support the same, and we have witnesses to present, and we are certain that once the evidence is presented in the Senate impeachment court, we can secure a conviction even for this article alone. And Lord, ma-share ko lang din kanina nga natanong din yung dalawang Mindanaoan lawmakers. Meron po kasi tayong dalawang kongresista na tatayong House prosecutor mula po sa Mindanao. Nakilala naman natin ang Davao ay baluarte ng mga Duterte, malakas ang impluwensya ng pamilya doon. At kabilang nga po doon sa tatayong prosecutor si Cagayan del Oro Representative Lord Dansuan at si Bukidnon Representative Keith Flores. Dinepensahan nila yung kanilang desisyon na to take this role pagiging prosecutor. Narito nga yung kanilang pahayag. I believe that no region, whether it is Luzon, Visayas, or Mindanao, no family, no official should be elevated above the Constitution or even above the investigations of the COA. And we are not here to go against or to move against or for any person. We are here for the process. And if nothing wrong was done, then the process itself will show it. And I think that's what we owe to every Filipino, including Mindanaoans.
That's why I said earlier that I could not in good conscience vote against the articles of impeachment because nakita naman natin yung evidence that was presented before the Committee on Justice and it was unrefuted by the Vice President because she did not counter it at all. And Lord, balikan lang natin, kahapon nga nagsubite na yung House Prosecution Panel ng entry of appearance. Ibig sabihin po, nang pinakikilala ng panel kung sino-sino yung komposisyon po na haharap sa impeachment trial ng mga public prosecutors. At pangungunahan nga po yan, lead prosecutor, si Congresswoman Jerby Luistro. At ginit nga niya na yung forthwith nga ay dapat tayo mag-uumpisa na rin yung paglilitis. Actually, very, very strong din yung statements ng ilang mga kongresista kanina matatapang. At may nagtanong kanina, no, kung hindi ba sila natatakot sa magiging epekto nito sa 2028 elections kung may plano man sila no muling pagtakbo. At isa doon sa mga sumagot dyan, si San Juan City Representative Bel Zamora. Giit niya, hindi raw sila nababahala, hindi sila natatakot para sa 2028 elections. Narito po yung kanyang pahayag. Hindi po kami natatakot sa susunod na eleksyon dahil naniniwala po kami na makikita ng taong bayan ang ebidensya, and we believe that the senators themselves will see the evidence, and it is now incumbent upon the senators to fulfill their constitutional duties as well. Lord, ginit din ni Congresswoman Jerby Luistro na mainam din sana the Vice President, VP Sara Duterte, should attend nga raw sana magpakita sa pagdinig para maidepensahan niya yung kanyang sarili. And parte na rin daw po ito ng accountability and due process. At nauna na rin sinabi ng ilang mga kongresista na kung magkaroon man ng pagbabago, handang-handa pa rin sila. Diba, naging maugong yesterday yung pagpapalitan ng liderato pero wala naman nangyari, hindi natuloy yung kudeta. Pero gate ni Congressman Ridon na sino man yung kakaharapin nila, same setup pa rin naman daw po yung mga senator judges at naniniwala sila, kumpiyansa sila na maibibigay nila yung bawat ebidensya, umaasa sila nga ma-appreciate ng senators yung bawat ebidensya ilalatag nila. Okay, si Attorney Congressman Jokno ay dean ng law school yan, ano? Pero marami sa kanila ay mga, of course, they are lawyers, pero medyo matagal lang hindi nakapag-practice. Alam natin na kukuha sila ng mga private prosecutors. May mga pangalan na ba kung sino-sino itong mga to, Marian? Kasi may kilala ako na baka mahusay ito. Pero hindi na siya pwede. Nako, Lord, actually, hindi pa nila formally dinivulge, kanina kung sino-sino nga itong mga prosecutors, private prosecutors, na makakasama nila, tutulungan sila dito nga po sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Lalo't alam naman natin, hindi naman po lahat dito sa mga public prosecutors natin ay nag-practice, kumbaga, sa korte. So, actually, ilan kung pwede lang, dahil wala pa namang formal, pero may ilan tayong mga nakikitang public prosecutors, private prosecutors, kanina na nandito rin, maybe in support. Ilan sa mga nakita natin, syempre doon sa mga naging spokesperson, si Attorney Ligutan, naging bahagi rin siya noong unang pang parte ng impeachment proceedings last year, and ngayon very active din siya, I think siya yung part ng third impeachment complaint laban kay VP Sara. So I think siya pa lang yung isa ko pwedeng masabi. Doon may nakita pa nga akong iba na private prosecutors na nandito kanina. Nako, gaano kaya mga budgetan sa mga ganyan, no? Pero anyway, abangan ang susunod na kabanata pag kumpleto na ang mga pangalan. Pero for this report, maraming salamat sa iyong ulat, Marian Enriquez, reporting to us from a very, very empty House of Representatives in Batasan, Quezon City. Thank you, Marian. And now that the Senate has convened as an impeachment court, the question is, what happens next? And for that, we're grateful to have live in the studio former spokesperson for the Senate Impeachment Court, Attorney Reggie Tongol. Attorney, thank you very much for your time, sir. It's an honor to be here, Lord. That's second episode mo today, di ba? Yes, So parang napakaganda yan na ma-explain natin sa kanila kung ano yung mga susunod na mangyayari. There's such a thing as impeachus interruptus, kumbaga. Parang last year, nag-uusap kami earlier, medyo nabitin si attorney kasi parang hindi nagkaroon ng proper momentum. You would have wanted to explain
stuff to the public. Correct. Kasi naalala mo last year, nagkaroon ng mga several legal issues, including the Supreme Court decision na void yung impeachment articles na ipinasa sa Senado. So at that time, it was just prudent for the Senate to really recognize the power of the Supreme Court to decide on the matter of the avoidance of the articles of impeachment. Okay, how great is the challenge of having... Once upon a time, the Senate used to be mostly composed of lawyers. This time, bibilang mo na lang ang mga lawyers sa kanila. Yeah. How great is a challenge is this? Yun, no, napaka-challenging, especially for a Senate President not to be a lawyer when he presides over the impeachment court. And I think that's one of the reasons why the coup last week we have seen happened as it is, because of the fact that Senator Tito Soto, Senate President then, is not a lawyer. So as a presiding officer in an impeachment court, you have to be able to navigate the very technical terms of the law, the very technical procedures as well, because the prosecutors and also the defense panel, they are seasoned litigators. And kung tayong publiko na nanonood nga, medyo nanonosebleed tayo sa mga terminologies ng batas, di ba, tsaka proseso. So paano pang isang presiding officer na right then and there kailangan he has to think on his toes. So I think it's a good move that the next presiding officer should also have at least a modicum of knowledge about the law, or at least medyo nakapagtapos ng abogasya. Pero sinasabi nila na the Senate can make, or the impeachment court can make its own rules. Yes, correct. And so far, we have resolution number 39, which has been the Senate impeachment rule since the time of the first impeachment, yung kay Estrada, President Estrada. So it wasn't really amended until now. So wala pa rin talagang amendment. So medyo archaic na siya, and it was actually adopted in toto mula sa US impeachment rules. So medyo hodgepodge siya of what the American impeachment rules are, at saka yung mga pagkaalam natin kung paano dapat mangyari ang isang proseso ng trial sa impeachment. So dun pa lang sa na yon, sa punto na yon, medyo kung hindi ka magbabasa ng talagang maigi, mawawala ka sa translation at hindi mo kaagad maano. And katulad ng nasaksihan natin kagabi, no, na sinabi doon ng impeachment court, the part of the impeachment rules is the application of the rules of court supultorily. Ala. Oo. So isipin mo, yun lang yun, isang word lang yun na ganun, rules of court. But it encompasses a lot of mga rules, mga supplementary rules na issued by the Supreme Court itself, na hindi lang siya nasa isang libro, kundi napakamaraming mga circulars at administrative matter na talagang nagdesisyon ng Supreme Court about that. Hindi pwede yung, we are making our own rules. Pero, okay, attorney, first time nagkaroon ng job description na kagaya mo last year, no? Yes. Never nagkaroon ng spokesperson ng Senate as an impeachment court. They're usually spokespersons for the defense. Correct. And for the prosecution. Correct. But as Senate as an impeachment court, wala. Correct. Okay, but are you supposed to take the side of the Senate? Yes, as the main spokesperson for the court, then I have to be able to explain to the public the processes or the decisions that the court as a collegial body has actually voted on or has done. So, katulad ng sinabi ko kanina, maraming nalolost in translation. So, kailangan gabayan natin ang publiko step by step. Hindi lamang doon sa depensa, kasi kung spokesperson ka ng defense, yun ang gagawin mo, o hindi rin doon sa kaso ng impeachment, kung prosecutor ka naman na spokesperson, pero kung sa korte naman, kailangan mo i-explain sa korte in order for the court to have more credibility in the eyes of the public, because this is a very political process, the impeachment proceedings, that
the one who has the initial heart of the public, yun yung mananalo dito. Kasi the senator judges, they are not insulated from public opinion. That's why this has been considered as a political process kasi hindi lang siya legal na kailangan lang tingnan kung paano ilatag yung ebidensya base sa batas, saka sa rules of court, pero kailangan din nila tingnan yung sentimento ng publiko. Nung naalala mo, Lord, no, panood ko yung yung mga ginawang mga Past Senate content coups. dito, di ba? Sinabi dati nung sa corona impeachment ay hindi talaga popular yung nai-impeach si Chief Justice Corona. However, nung nailatag na yung mga ebidensya ng prosecution, doon nag-change ng heart yung mga several senator judges, kaya nagkaroon ng impeachment natin ng Chief Justice. Habang sinasabi mo yun, naalala ko yung pizza pie. Oo. Pero Huwag na natin balikan yun. Mahaba-habang usapan. Pero, okay, kung ikaw, paano mo hahatiin ang sentimento ng Senate as an impeachment court? Considering there are two forces Yes. opposing. Yes. Pero naglalabas ka rin ng statements noon na you agree with the sentiment or the ruling of the Supreme Court pagdating sa forthwith na definition Yes. na meron din na mga senador na hindi agree doon. Yeah. Again, we have to consider that the collegial bodies such as the Supreme Court and the Senate and the House of Representatives, as a collegial body, the majority always wins. So you are speaking for the majority decision, not for the minority. The minority can take care of themselves, but they can dissent all they want, but that is not the official action of the collegial body itself. So as the decision last year of the court to forgo or at least delay the matter of convening as an impeachment court because of several instances. Naalala mo, last year, 2 hours before the recess ng Senado, doon nila final yung articles of impeachment na hindi nakalagay sa order of business yun ng plenary nung Pebrero. Pagkatapos noon, recess na, may question kung pwede bang magkaroon ng special session para patawagin yung impeachment court convening. Di ba, dapat during regular session nangyayari yung katulad ngayon. Tapos meron pang election na mangyayari dyan, totally lahat ng mga miyembro ng House of Representatives mapapalitan. So sino ngayon na magiging House Prosecutors? Tapos kalahati ng Senado mag-iiba rin. So ngayon, kung inumpisahan yung impeachment proceedings at nagkaroon ng pagpapresenta ng ebidensya ng mga Mayo, o yung mga nakinig ng mga ebidensya nung Mayo at saka nung Hunyo, iba na ang magdedesisyon sa Hulyo. So those are the things that the Senate at that time had to navigate. And I think that was the decision in Generillo, the recent case by the Supreme Court, na dapat you give the Senate the discretion to define forthwith depending on the circumstances. This year is a different year because walang ganong mga circumstances that is faced by the Senate. Kaya pwede mag-start the next day. Are you expecting any surprises in the next few days? And I'm curious, as impeachment court spokesperson of the Senate, are you required to huddle with them, let's say, before the trial starts? Or ganun ba? Or do you wait for Yeah. the results of the day? Correct. Because hindi natin alam kung ano mangyayari. No? During the trial, kahit kaming mga litigation lawyers, when we go to court, we can only prepare as much as we can in our minds kung paano mangyayari hypothetically. However, once na nandun ka na, you're still caught off guard, tapos may mga curveballs pa yan. So, as a spokesperson for the impeachment court, then, I just take it from the proceedings itself. Yung kung ano sasabihin mo sa publiko, kung ano rin yung nakita ng publiko, pero inilalagay ko lang sa konteksto kung bakit ganun na nangyari at kung paano ganun ang nangyari. How many % of you can we describe as bitin, considering what happened last year? And there's talk that you might probably be getting the same duties and responsibilities this year. Well, kung sa gaano kabitin at last year, ako, personal sentiment, I would have wanted to test the mettle of the whole court itself because I think the court was capable already of listening and then deciding on the case itself. However, there are circumstances such as the case
by Duterte versus House of Representatives that was decided upon by the Supreme Court the week before the SONA, di ba? Or the week after the SONA, that halted the matter. But I think the court itself, all the members of the Senate at the time are still, were actually ready to hear and convene as an impeachment court. So bilang spokesperson at that time, syempre bitin na bitin ka kasi nga di mo naman akalain na magre-release ng decision yung Korte Suprema. Pero ganun na nangyari. As lawyers, we have to respect the decision of the Supreme Court. Kaya ba i-simplify talaga? Ang alin? That whole process, when we say it's both legal and political, sui generis and other such terms. Kasi meron bang paraan na can you make comparisons to certain, more down-to-earth levels in Philippine society? Let's say, ano ang katumbas sa barangay? Para walang ganun kasi, attorney, di ba? Tama ka. Medyo wala siyang apples to apples na comparison. However, we have to also make the public mature. So, alam mo yung pag pumapasok tayo sa eskwelahan, di ba? Parang minsan ayaw mo makinig sa professor mo, pero kailangan mong matutunan yun dahil may exam, kailangan mong makinig kasi may recitation. So, ganun din tayo sa publiko. No? Ayaw natin mag-aral ng proseso ng impeachment, hindi natin maintindihan ang mga terminology. Kahit na ordinary litigation o may mga kaso tayo nakikita, di ba? Merong ombudsman case, sandigang bayan, ganyan. Pag nag-tune out yung publiko at hindi natin na-explain sa kanila ng tama kung ano ang nakalagay sa batas, then kakulangan natin yun. Kasi ang publiko will just receive whatever we feed them. So I think it's very important for all the spokespersons all across the board, kahit saan yan, kahit sa ibang bansa pa, na maiparating yung messaging nung kanilang sineserbisyohan na institusyon or na personality para maiparating yung mensahe sa publiko, para matuto yung publiko. Kasi hindi natin pwedeng maging tayo, di ba? Kung ano lang yung gusto ng publiko, yun lang ibibigay natin. Kung kailangan ng drama, drama lang. Kung kailangan ng action, action lang. Hindi. Sometimes the public doesn't really know what they really need. So we have to show them as having a platform like this, di ba? Ako board na board ako dati sa history. Pero here I am with one of the di ba, historians in the Philippines. Chismoso, mga chismoso Kaya nga, po. so parang I love it that meron tayong mga platform na ganun. And thank you for using that platform to educate all of us. Thank you. Attorney Reggie Tongkol, kung siya nga ba ang magiging spokesperson ng Senate Impeachment Court for this year, abangan ang susunod na kabanata. Attorney, maraming salamat. Maraming salamat, Thank you. Lord. Thank you. All right, Political Beat will be back after a quick break. And you're still watching Political Beat. The Interior Department says its probe into the May 13 gunfire incident at the Senate points to a single conclusion. There was no attack on the upper chamber, contrary to Senate President Alan Peter Cayetano's podium-slamming claim. And for details, let's bring in Mobile Journal, Julie Baisa. Julie, okay, napanood ko yung press con at maraming shocking na mga pinakita doon. Yes, Lord. Unang-una nga sinabi Julie, that the walang Senate audio. was not or never under attack. Yan nga yung pinagyandiin ni DILG Secretary John Vic Remulla sa press briefing kanina. Base na rin daw yan sa lahat ng nakalap nilang ebidensya at investigasyon sa nakalipas na 6 na araw. Aside from Remulla, nandyan din si PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. na inilahad naman yung sequence nung pangyayari sa Senado, at least yung kanilang panig. Upon the request nga daw of the GSIS, nandoon yung mga NBI agents to secure the area. Since tumugod ito nga NBI by May 13, around or a total of 29 NBI agents yung pumunta to secure the GSIS premises. Pero ang sabi ni Remulla, nagpakita rin sila ng mga CCTV footages kanina, mahalagang i-note na hindi or none of them have tactical gears at lahat sila nakasuot naman ng kanilang NBI uniform or dress as NBI agents, so madali mo silang ma-identify. Wala rin daw silang provisions to breach any door, and so based sa sequence ng PNP, dumating yung NBI agents, nagsagawa sila ng inspection by floor. By 6:52 PM, dumating sila doon sa second floor kung saan nangyari.
yung shooting incident. By 7:01, they left the area. Nag-iwan lang sila ng 2 NBI agents. So yun yung malinaw. Merong 2 naiwan na nakapwesto doon sa may bahagi ng hagdanan. In-identify sila as NBI agent Darwin Francisco and Antonio De Leon. Fast forward to around 7:46 to 7:49, iyan na Lord yung sinasabi nilang confrontation noong OSAA with the 2 NBI agents. According to Remulla, sa testimony daw ni OSAA General Mau Aplasca, he opened the door at siyang nagtanong doon sa NBI agent kung sino ka. In-identify naman daw nung NBI agent yung kanyang sarili at nagpakilala nga na siya ay bahagi ng ahensya. And then after that, sinabi ni Remulla na base sa testimonya ni Aplasca, nagpapudok daw ng 3 shots, not exactly doon sa direction ng NBI agent, but towards the vicinity or around the vicinity ng nasabing agent. Dahil nga pinaputukan siya and under the impression that he was under attack, and nag-cover fire siya. So, cover fire meaning hindi siya pointed doon sa Senado kasi it's not necessarily to hit to score a hit, no? Pero to suppress your the other party, yun lang naman yung ginagawa ng cover fire. So yun yung pinapaliwanag nila kanina na not towards the Senate yung pagpapaputok. Pagkatapos noon, pinakita rin sa CCTV na inilahad ng PNP na nag-retreat yung 2 NBI agents papunta doon sa canteen area. And then on the other side, meron ding CCTV rin na ipinakita sa side naman nung OSAA. By 7:50, makikita na nagre-retreat na rin itong OSAA at kasama yung Marines and other members or officials ng Philippine National Police. By 8:35, Lord, dumating na daw dyan si DILG Secretary Remulla at iniutos na yung clearing operations kahit wala pa siyang context ng buong pangyayari. Aside from the CCTV footages kasi, inilabas na rin kanina ng Philippine National Police yung listahan kung ilan bang fired cartridge cases o yung mga basyo ng bala yung nakuha nila. So a total of 44 na basyo, nagmula raw yan sa 4 na firearms. Meron din silang listahan or 4 na pangalan na probable shooter. One is the NBI agent na nag-cover fire and then isa, si General Aplasca. Hiniling na rin daw ng CIDG na i-turn over ni Aplasca yung kanyang firearms para maisailalim na sa ballistic test, ano. Pero kasi sa ngayon hindi pa rin daw tumutugon itong si Aplasca, Lord. Yung 3 na probable shooter ay na-identify na yung kanilang ginamit na armas. So out of 44 na basyo ng bala, 23 pa yung hindi na-identify sa ngayon, pero nanggaling lang daw yan sa iisang armas. And then lastly, may video na ipinakita towards the end. Ito naman, May 14 naman siya nangyari. Yung sinasabing paglabas naman ng Senado kaya Senador Ronald De La Rosa. Based sa description ni PNP Chief Nartates, at 2:30 a.m., ipinapakita doon sa CCTV footage na isang puting Fortuner at merong mga personalities na lumalabas from the Senate, particularly Senators Robin Padilla and Bato de la Rosa. Pumunta sila doon sa sasakyan. Per records daw, pag-aari ni Senator Padilla yung nasabing sasakyan. Lord. Antayin na lang daw ang investigasyon. That's the reaction of the senator. So 3 quick takeaways. NBI, they were not armed. No shots came from outside the building. And Senator Bato and Senator Robin exited the building together in a single vehicle. So kung ano ang mga implikasyon yan, kung ano reaksyon ng mga tao involved, yan ang aabangan natin bukas at nagpapasalamat kami sa iyong oras. Alam ko, kailangan mo na umuwi, pero inantay mo kami. Thank you, Julie Baiza, our mojo in Malacanang. And that's the political beat for today, May 19, 2026. I'm Lourdes de Vera, and this is the word of the Lord saying the plural for footage is footage. Good evening.